Kaya guys, huwag kayong masyadong ma-distract agad. Technique din ng mga B1 sa board exam for you to lose your confidence, guys, no? The first 10 items are very difficult sa board exam. Mapapansin mo yan. NP1, first 10 items, super hirap. NP2, super hirap, first 10 items. Why? They're trying to, guys, make your confidence low. Diba? So, anong nangyari? Ala, ang hirap naman, 110. Feeling mo, lahat ng sumunod sa 1 to 10, mahirap na rin. Kahit hindi. Diba? So, it's about psychology. Kaya guys, lakas mo loob mo. Pag wrong mo yung 1 to 10, okay lang. Meron pang 90, di ba? Ayan. Tuloy ang laban, ganyan. So guys, next situation. So anong tanong dito? Oxygenation problems naman tayo. Naku, sinong favorite ng dyan? Funda. So number 11. So tinatanong dyan guys is metered dose inhaler. Kanino to ginagamit guys? Mga MDI. Anong case? This is most commonly given for what? Asthma patients. Tama? Guys, ibang metered dose inhaler sa mga ano tawag dito? Incentive spirometer. Kasi incentive spirometer is for ano naman yun? COPD or mga post-op patients. Ayan. And iba yung method ng paggamit. So, number 11, dapat daw sinishake ang MDI vigorously for 10 times. Dami naman. 10 times. Guys, actually sa book sabi, 5 to 6 times okay na. So letter A is wrong. Next guys, position the mouthpiece daw 4 inches from the mouth. Can you imagine it guys? Yung mouthpiece mo 4 inches away from the mouth. Gaano siya kalayo? Diba? Parang ganito. Paano ma-inhale yung gamot? Di ba wala na? So guys, dito dapat ano lang yan. 1 inch from the mouth. No. Especially if that steroid, kailangan may spacing. Kasi guys, if the steroids, guys, nag-stick sa mouth mo, sometimes it may cause oral thrush, no? Kasi alam mo naman yung steroid, meron siyang immunosuppressant effect. So, that's the reason why dapat may spacing. At least 1 inch lang daw. Huwag yung 4 inches ang layo. So, CRD, anong sagot nyo dyan? Di ba nakakainis ang punda? Kung anong sinabi ni Kojir, yun na. Diba? Wala nang rasyo-rasyo. Kung ano yung sinabi yun na, wala kang magagawa. Kaya guys, aralin mo ang Kojir, Volume 2, Procedures. If kaya mo basahin front to back, basahin mo front to back. Kasi yan yung mga pag hindi mo yun nakita, hindi mo nabasa, hindi mo alam. Parang CHN, di ba? Kainis. Unlike MS, kaya mong i-ano yan, ibalik-balik na rin, di ba? Imagine mo lang, alam mo na yung sagot. Pero sa CHN Funda, nako, pag hindi mo nabasa, walay, hindi mo yun talaga masasagot. Kaya guys, aralin. Ayan. You have more time to review. So, letter C or D? Yung letter D, guys, sabi niya, loosely hold the mouthpiece with lips. Loosely, edi nahulog. Tama. Dapat yan ay tightly. Best answer there, guys, number 11 is letter C. Nakuha niyo yun? Ayan. Number 12, chest physiotherapy, guys. Tandaan mo, clapping, cup, hands. So guys, no, if you can remember your CPT, marami kasing aspects to, right? So kasama dyan yung postural drainage, ayan, percussion, vibration, and deep breathing and coughing exercises. So those are your components of your chest physiotherapy. Pero guys, ang tanong dito is cupped hands. Ano yun? Sino dyan? Ano si may nebulization? Hindi yung kasama. Postural drainage, guys, of course, is what? Takes advantage of the principle of gravity. Hindi yun yung tanong. Percussion or vibration? Guys, when we say cupped hands, the answer is, anong sagot? Pag cupped, percussion. Pag flat hands or flattened hands, vibration. Tanong guys, kailan ginagawa ang percussion? Inhalation or exhalation? Funda. Sige, tingnan natin sa chat box. Kailan ginagawa ang percussion? Inhale or exhale? Ngayon sabi sa libro kailan daw gagawin ng percussion? Inhale or exhale?
Anong sagot? Exhale daw, percussion. Are you sure? Guys ha, sabi sa funda, si vibration daw sa exhalation. Percussion, inhalation, phase. But sometimes guys, it can be done both. Pero mostly ginagawa dapat siya inhalation. Clear? Vibration, exhalation. And tandaan mo guys, sa vibration, ang ginagamit 2 hands. Ganyan. I-YouTube nyo na lang para mas ma-imagine nyo. Mahirap mag-demo sa Zoom, di ba? Ayan. Number 13, which among these would indicate ineffectiveness of coughing? So guys, ang tanong, ineffectiveness. Sa mga pre-board ration yung ganito, may G. O, di ba? Masanay na tayo. Guys, again, ang tanong, ineffectiveness. Nag-sputum expectoration ka. Effective or ineffective? Guys, dumura ka ng sputum. Effective ba ang coughing or hindi? It's effective, of course. Alisin. Yung patient mo, sinabi sa'yo, di ba, spit or swallow, so inalaw niya. Pero may sputum nga na na-produce. Effective or hindi? Effective pa rin. So, alin dyan guys yung ineffective? C or D? Guys, adventitious breath sounds like your crackles, growls, whatever, are your abnormal breath sounds. Pag yan nag-clear, ibig sabihin, effective na. Ang sagot dyan ay letter C. Pag yung breath sounds mo na normal nag-decrease, my God, maraming secretions bumara. Diba? Ayan. So, 13, letter C. Number 14, guys, postural drainage improves clearance. By which principle, I think nabanggit ko to kanina. Ang ginagamit dyan ay gravity. Motion ka dyan. Newton ka, girl. Di ba? Newton's first law of motion, ganyan. Second law, third law, nakakaloka ka. Ayan, 14, letter C. Guys, ano pa palang tinatanong? So, may pa-physics ba sa board exam? Yes. So, I think, anong batch ba yun? 2018, they asked about environment. Parang malamis Earth yung tanungan ng BON, 2018. Sustainable Development Goals, dapat alam mo yan, especially focusing on health. Lumalabas din sa board exam. What else? May tinanong din guys about breathing. Ano daw na law or physics sa law yung applied sa breathing? May mga gano'n, nakakainis. So when we breathe, ano meron dyan? Volume of air, tama? And air pressure. So volume pressure relationship guys is explained by what? Boyle's law, yun yung sagot. So lumalabas yan sa board exam guys nakakairita. Boyle's law, ayan, tandaan mo yan. So it's about breathing, no volume pressure relationship. Ayan. Number 15, a goal for post-op patient using incentive spirometry is? Ano daw ang goal natin? For incentive spirometry. 2, potential effects of anesthesia, edi namatay siya, di ba? Naging unconscious, hindi yan ang goal ng ating incentive spirometry. To thicken secretions, hindi rin. So C or D guys, decrease pulmonary ventilation, of course not. Dapat increase. Answer is letter dog. To prevent atelectasis. Ayan. So 15, letter dog. Nakuha niyo ba yun? Sure, it's okay guys. Diagnostic test pa lang to. Para malaman natin, di ba, anong subjects ka medyo challenge. Para when we guys do our coaching, alam natin ano yung i-focus, no? Kaya we recommend please answer the drills guys kasi dyan kami makakapag-base ng assessment namin how to best help you as well. Di ba? Ayan.
Ay hello Cancer Alexis, mother po as anak pay ang tanan din po sa user. So my story is like this. Before KSRS, nagtrabaho ako sa isang pharmacy for almost 12 years. Nagtrabaho ko to and nag-start ko sila, wala ko na po din on visa. So parang nakabaluno, it takes me 15 times to take the nursing license for examination and hindi ako non-stop na mag-examine. Kasi alam ko sa ko, kaya pa talaga siya. Tapos, long November 2020 po, yung nagpunta ako sa Facebook po, nahanap ko may nag-comment doon na parang maganda daw sa KSRS. So, yun, nagpunta ako sa PSRS, nag-enroll talaga ako. Kasi may, di ba, may yun, para post-COVID na kasi. So, online. So, mahirap para sa atin mapunirahin kasi nagkatrabaho ako, nag-review, tanaw na akong katanungan kung mali ba yung masagot ko or mga rationale. So, parang talaga, self-study and effort, more effort, 100% effort and 100% prayers. Basta magtiwala lang tikang God. Tapos ako nakapsyon kang Sir Alexis kasi nung final na coaching nung month of May, offer siya na free yung review ko sa kanila. So, tapos, napagawan ako ng KSRS sa pag-offer funding challenges kasi nga, nagtrabaho ako sa kailangan ko talaga siya na bigyan pa ng oras. Nakiutang ng loob ko talaga sa user na lang salamat talaga sa tulong mo.